Kable at poste ng kuryente rin ang problema. Noong una naming imbestigahan ang footbridge na ito sa Barangay Anabu sa Imus, Cavite. Mahigit 14 na milyong piso ang proyektong ito na hawak ng DPWH. Mahigit 2 taong natenga ang proyekto. Noong pinuntahan namin ito nitong Hunyo, buo na ang hagdan sa magkabilang bahagi ng footbridge. Pero may mga baitang pa rin ito na hindi madadaanan dahil sa sagabal na poste na ito sa gitna ng hagdan. Yung ng Meralco, ini-study po nila yung by scheduling. Kaya kahit na pag wala pa sa kanilang schedule yon, hindi pa nila sa buong Cavite, nationwide, lagi sa ang nila naka-schedule yan. Hindi pwedeng madaliin. Wala raw sa unang plano na tatanggalin ang poste ayon sa Meralco. It was not part of the original plan. So ang nangyari doon, we had to readjust yung kailangan namin gawing trabaho. But having said that, siguro nakikita natin dito baka in a couple of months ay ma-action na rin. May live wire rin na halos nakadikit na sa bakal ng footbridge. Ang mga kable ng kuryente at telepono ay nakasabit sa dadaanan ng mga pedestrian. Ayon sa DPWH, tatanggalin na ngayong linggo ang mga kable na nakaharang sa hagdan ng footbridge. At ang pangako po nila, this week, ma-remove lahat yan. Yung poste andun pa rin, ilang wire. Nang binalikan namin ito noong nakaraang linggo, nagagamit na ng mga residente ang footbridge. Natanggal na rin ang mga kable ng kuryente. Kaya masayos na may footbridge para safe kami makatawid. Anong wala pa po ito, takot po akong tumawid. Ihintayin pa namin yung traffic aid. Yung tatay, ihintay pa namin para magpahinto ng mga sasakyan. Dati nung wala pa yung footbridge, pag tumatawid kami, pahirapan kami dito. Medyo nakikipagpatintero kami sa sasakyan. Malaking tulong din daw sana sa mga senior citizen kung gumagana na ang elevator sa footbridge. Kung may elevator sana, hindi na kami napapagod. Lalo't katulad ko, humihingal ako. Katapusan ng Hunyo nang binuksan sa publiko ang footbridge. Makaraan ng 1 linggo, ipinasarado ulit ito ng kontraktor dahil aayusin ang bubong ng elevator. Pero nang buksan ulit ang footbridge, makaraan ng 2 linggo, nakatenga pa rin ang elevator. Mga wire doon, yung sa PLDT ba yan o sa mga cable? Yun ang isa na problema. Tapos, noong pinadaanan na namin to, pinatigil naman ng kontraktor nito dahil sabi lalagyan ng bubong. Hanggang ngayon, wala pang bubong. Ayon sa DPWH, hinihintay na ang aksyon ng telecom company sa mga kableng tumatagos sa elevator. Pero ang parehong footbridge madalang na ginagamit. Nakakatamad mo sa atin umakyat Wala, ano po, sobrang init, tapos walang tutok na tutok yung araw. May tumawid na Ayan kahit yung mga yan, mga matigas pa rin ulo. Ayaw gamitin yung footbridge. Ano magagawa namin? Kaya panawagan namin sa mga tao rin na gagamitin na yung footbridge para mapakinabangan na rin namin. Responsibilidad ng mga ahensya ng pamahalaan na planuhin ng maayos at tapusin sa takdang oras ang bawat proyekto.
Sa bawat araw na atrasado ang isang proyekto, sayang na ang pondo na nakadaragdag pa sa perwisyo.